Tanong ni Tyrone nang mapansin ang assistant. Biglang umaliwalas ang mukha ni Emily pagkarinig sa tinig ni Tyrone. Naka-loudspeaker kasi ang cellphone ni Nida. Sir, tumatawag po sa inyo si Nida dahil masama daw ang pakiramdam ni Emily. Napalunok ng sariling laway si Julia matapos magsalita. Mukhang hindi na kasi maipinta ang mukha ni Tyrone. Bakit hindi niya dalhin sa hospital? Tinakpan ni Nida ang speaker ng cellphone at pabulong na nagtanong sa dalaga. Ano po ang isasagot ko? Sabihin mong ayaw kong lumabas ng silid at hindi pa kumakain, napamura si Nida sa isipan at gusto talaga ng babae na mapagalitan siya. Pikit mata niyang sinabi ang kung ano ang nais iparating ni Emily sa binata. What the hell, Nida? Don't make me repeat what is said before, do you understand? Mangiyak-ngiyak na napapunas ng ilong si Nida, kahit hindi naman sinisipon. Napagalitan na nga siya, parang dudugo pa ang ilong niya at nag-English pa ang amo. Kulang na lang ay sabihan siya ng idiot at simpleng bilin ay hindi niya magawa. Gusto niyang sisihin si Emily at nag-inarte pa kasi, damay patuloy siya. Pero nang makitang lumuluha na ito ay hindi na niya dinagdagan ang sama ng loob ng huli. Tahimik na ibinaba ni Julia ang tawag nang bumalik na ang atensyon ng binata sa harap ng laptop. Sa room ni Emily, napabuntong hininga si Nida at lumapit sa dalaga. Ma'am, busy lang si Sir Tyrone at paalis. Huwag ka nang malungkot at tiyak pagbalik niya ay babawi siya sa iyo. Pang-uto niya sa babae. Iwan mo na ako. Umayo sa pagkahiga si Emily at hindi na muling nagsalita pa. Nagkibit balikat si Nida at lumabas. Masunurin siya eh. Mukhang natauhan naman na ito at hindi na siya ang pinagbubuntunan ng galit nito. Nagising si Jezabel na parang hungkag ang pakiramdam. Mabilis siyang bumangon at niyakap ang unan nang mapatingin sa paligid. Ang tahimik kaya bigla siyang nakaramdam ng lungkot. What's wrong? Nagulat siya nang marinig ang tinig ni Tyrone. Muli siyang luminga sa paligid at hinanap ito. Napangiti si Tyrone habang pinapanood ang dalaga na nasa kabilang linya. Mukhang nakalimutan nito kung nasaan ito. Hindi niya dapat ipakita rito na naaawa siya sa nakikitang lungkot sa mga mata nito. I'm here, sweetie. Biglang umaliwalas ang mukha ni Jezabel nang mapatingin sa cellphone. Hindi siya makapaniwala na naroon pa rin ang binata at binantayan siya sa pagtulog. Pagapang siyang lumapit sa cellphone at halos yakapin iyon. I'm hungry. I know, deliver na riyan ang pagkain mo ngayon. Mumiti si Tyrone at naikuyom ang kanang kamay. Gusto niyang haplusin ang pisnging dalaga ngunit hindi magawa. Masakit pa ba ang paa mo? Naluluhang umiling si Jezabel. Ngayon pa lang ay namiss na niya ang binata. Pero kailangan niyang labanan ang bugso ng damdamin at lungkot na nadarama. Ilang sandali pa ay may kumatok. Dala ang cellphone ay binuksan niya ang pinto. Gustong makita ni Tyrone kung sino ang kumakatok. Napangiti si Jezabel nang makitang delivery boy ang napagbuksan at may dalang food. Parang bumalik siya sa pagka-teenager. Panahong siya lang ang babae sa buhay ni Tyrone. Bindebe at laging inaalala. Bakit lalaki ang nag-deliver ng food? Mukhang nagulat ang lalaki nang may magsalita at nasa cellphone. Sorry, sir. Hindi po kasi available ang babaeng staff namin. No more sorry next time. Understand? Mabilis na tumango ang delivery boy at kinabahan. Ito pa naman ang nagbabayad para sa delivery food ng dinadalhan niya ngayon. Magmamadali na siyang nagpaalam sa dalaga pagkalapag ng dalang pagkain sa lamesa. Aalis na po ako, ma'am, ang seloso po ng boyfriend niyo. Namilog ang mga mata ni Jezabel sa narinig. Pabulong lamang iyon pero malinaw niyang narinig. Pagtingin niya sa cellphone ay salubong na ang mga kilay ni Tyrone at ang dilim ng anyo. Napalunok ng sariling laway si Jezabel at ang lagom ng boses ng binata. Tila ba nagabadya ng delobyo kapag nagkamali siya ng sagot. Tikom ang bibig na umiling siya. Baka kasi iba ang mabigkas ng matabil niyang dila. Then, stop smiling. Malamig na dugtong ni Tyrone. Mabilis na nanulis ang nguso ni Jezabel at hindi alam na nakangiti pa pala siya. And eat. Dugtong pa ni Tyrone sa katumingin sa orasan. Okay. Ang tanging sagot niya sa binata salka, ipinatong ang cellphone sa harapan niya. Wala pa rin ang ka-roommate niya at nasa part-time job nito. Parang gusto niya ring sumubok ng ganoon upang maging abala ang isipan.
Ngunit malapit na ang intern niya or Reiki kung tawagin kaya maging busy din pala siya. I need to go. Gulat na napatingin siya sa cellphone nang maring ang sinabi ni Tyrone. Kumain ka na ba? Sa eroplano na ako kakain. Ubusin mo iyang pagkain mo. Ani Tyrone habang kinukuha ang coat na nakasukbit sa likod ng inuupuan nito. Mag-ingat ka. Malolobat na rin ako. Pilit nang umiti si Jezabel sa binata, kahit ang totoo ay nalulungkot siya. Tatawag ako kapag natuon na ako. Huwag kalimutan ang mga bilin ko. Paalala ni Tyrone sa dalaga habang sinusuot ang coat. Nakangiting tumango siya sa binata. Kung pwede lang napigilan ito sa pag-alis at bumalik siya sa bahay nito. Pero kailangan niyang patigasin muna ang puso. Ano ang gagawin mo after kumain? Tanong ni Tyrone habang naglalakad na palabas ng opisina. Hindi na nakikita ni Jezabel ang binata at nasa bulsa ng coat na nito ang cellphone. Nakasuot lang ito ng headset kaya nagkakarinigan sila. Dinukot ni Tyrone ang cellphone at tiningnan ang kausap nang hindi agad ito nakasagot. May kailangan akong tapusing research at ipapasa na iyon bukas. Napangiti siya nang makitang muli ang gwapong mukha ng binata. Matulog ka pa rin ng maaga, okay, sit, opo. Nilakasan pa niya ang tinig at saka sumubo ng pagkain. Where are you now? Inilipat ni Tyrone ang kamera sa likod upang ipakita sa dalaga ang daan patungo sa parking area. Naghalo ang lungkot at saya na nadarama ni Jezabel habang pinapanood ang paglalakad ng binata. Masaya siya dahil halos bawat galaw nito ay pinapakita o pinapaalam. Pero malungkot dahil ang nakikita niya ay daan na maglalayo sa kanila ng binata. Nang makita niyang nakapasok na sa sasakyan ang binata at haharap na ito sa kamera, ay mabilis siyang umiti. Ayaw niyang makita siya ng binata na malungkot. Mataman na pinagmasdan ni Tyrone ang dalaga na abala sa harap ng laptop. Natuwa siya at naging masunuri na ito sa kanya. I have to end the call. Nag-angat ng tingin si Jezabel at pilit nang umiti sa katumango. Ingat at have a safe trip. Nag-flying kiss pa siya sa binta at inilapit ang labi sa kamera. Napalunok ng sariling laway si Tyrone at parang biglang uminit ang paligid. Pinuto na niya ang tawag at baka kung ano maisip ng dalaga na kalokohan pa. Napabuntong hininga siya pagkababa sa tawag saka ipinikit ang mga mata. Malungkot na tumigil si Jezabel sa ginagawa. Pahintamad na tumayo ang uminom ng tubig. Unang gabi niya palang dito pero ang lungkot na niya. Si Jason na lang ang kinulit niya upang may kausap lang. Kise, paano ako magka-girlfriend nito kung ikaw lang lagi kausap ko? Reklamo ni Jason habang kaharap din ay laptop at nag-aaral. Ang arte mo ha, parang ngayon lang ako nangulit dahil malaya na ako. Natawa si Jason at pinakatitigan ang kaibigan. Masaya ka naman ba sa kalayaan mong iyan? Inirapan niya ang kaibigan. Obvious naman kasi ang sagot, kaya nga iniistorbo niya ito ngayon. Kung hindi pa malobat ang cellphone niya ay hindi niya titigilan ang kaibigan. Okay na rin at napilitan siyang mag-focus sa inaaral habang naka-charge ang cellphone. Bago ang time ng curfew na 10 ng gabi ay dumating ang roommate niya. Pero hindi na rin makausap at pagod. Pagkahiga sa higaan nito ay tulog agad. Siya. Kailangan pa niyang uminom ng gatas at gamot niya upang makatulog na. Lumipas ang maghapon na walang paramdam mula may Tyrone. Naintindihan naman niya at magkaiba na sila ng oras, isa pa ay alam ng binata na nasa school siya. Pero sana kahit text message. Napabuntong hininga na lamang siya at tumingin sa malayo. Malapit na ang oras ng uwian. At si Lori? Ayun at may bago ng close tatlo friend. Parang hindi siya kilala nito at hindi kinakausap. Malamang ay nabalitaan na nitong wala ba siya sa poder ni Tyrone. Ang tingin sa kanya ay mababa na or orphan. Napaismid na lamang siya dahil sa standard nito sa isang kaibigan. Isabel, totoo ngang mahirap ka na lang ngayon, tanong ng isang kamag-aral na mukhang hindi na makatiis na alamin ang Chinese. Kaya dapat hindi niyo na ako kinakausap kasi wala akong maipanglibre na sa so-called kaibigan. Nilakasan niya ang huling sinabi upang marinig ni Lori. Grabe ka naman, kung ako naging close friend mo ay hindi kita lalayuan kahit wala ka ng pera. Napaismid si Jezabel sa isipan. Talaga? So pwede na kitang maging kaibigan? Natigilan ang babae at mabilis na dumistansya kay Jezabel. Sorry, may kaibigan na kasi ako.
Natawa na lamang siya nang lumayo na ang babae. Okay na ang ganito at ayaw niya na rin namang makipagkaibigan sa mga nasa paligid niya. Kilala na niya kasi ang ugali ng mga ito. Nang mapatingin siya kay Lori ay inirapan pa siya. Ginantihan niya ito. Kahit wala pa ang tamang oras ng uwian ay nauna na siyang lumabas ng classroom. Kailangan niyang magmadali upang maabutan si Jason. Gusto niyang sabayan ito papuntang coffee shop kung saan ito may part-time job. Pare, hindi na kayo break. Biro ng isa sa kasabay ni Jason na naglalakad nang makita si Jezabel. Huwag mo nang alamin at wala kang pag-asa dyan sa puso niya. Pabaliwalang boss ka ni Jason sa kasama sa kanilapitan si Jezabel. Papasok ka na sa work mo. Nakangiting bati ni Jezabel sa kaibigan. Nakangiting tumango si Jason sa kaibigan at inakbayan ito. Wala kang gagawin? Wala at boring sa dorm. Pumalatak si Jason at inakay na ang kaibigan palabas ng campus. Pero natigilan siya nang makita ang isang umpukan ng magkaibigan. Ang sama na naman ang tingin sa kanya ni Chrysel. Hindi mo pa rin ba siya sinasagot? Biro ni Jezabel at napatingin din sa babaeng tinitingnan ng kaibigan. Mabilis na hinila ni Jason sa braso ang kaibigan upang lampasan na ang isang grupo. Natawa si Jezabel sa kaibigan. Kilala niya si Chrysel na nagmula naman sa ibang department. Ang kurso ng babae ay business management. Siya naman ay sa fashion design. Iyon kasi ang business nila Tyrone kaya iyan ang nakahiligan niya para sa binata. Si Jason naman ay engineering kaya magkaiba ang kanilang department. Ang talino ng kaibigan niya bukod sa gwapo kaya hindi na nakakagulat na nagkagusto dito si Chrysel. Iyon nga lang at priority ng kaibigan ang pag-aaral at umiiwas sa tukso. Swerte nga niya at naging kaibigan ito. Marami siyang boyfriend na pinagsasabay kaya sa tingin mo ay dapat ko siyang patulan? Napalabi si Jezabel. Tama ang kaibigan at nabalitaan niya rin iyon. Pero chismis lang naman iyon. Sadyang lapitin lang din ng lalaki si Chrysel dahil bukod sa maganda at sexy ay mayaman pa. Anak ito ng isang business tycoon. Iwasan mo siya at baka ano maisipan gawin sa iyo lalo na at nakikitang close ka sa akin. Paalala ni Jason sa kaibigan. Ganoon siya ka-obsessed sa iyo. Manghang-ani ni Jezabel. Tife, ganyan siguro talaga ang spoiled brat. Pero wala ka talagang nararamdaman sa kanya? Curious niyang tanong sa kaibigan. Sa halip na sagutin ang makulit na kaibihan ay binigyan niya ito ng lollipop. Salpakan mo nga iyang bibig mo at ang ingay. Napasimangot si Jezabel at ang labo kausap ng kaibigan. Hindi niya naiwasang lumingon kaya nahuli niya ang matalim na tingin sa kanya ni Chrysel. Nakikita niya ang sarili sa babae kaya naintindihan niya ito sa halip na mainis. Inakbayan pa siya ni Jason habang naglalakad kaya tiyak na lalong nagsiselos ang babae kahit wala namang karapatan. Pagdating sa cafeteria ay iniwan na siya ni Jason sa isang table at start na ito ng trabaho. Nag-order lang siya ng paborito niyang kape at donut para pampalipas oras na rin niya doon. Oh, look who's here. Nilingon ni Jezabel ang maarting nagsasalita. Oh look, who's talking. Panggagaya niya sa maarting boses ni Dory. Mabuti naman at nakalaya ka na sa kulungan. Nilakasan pa niya ang kanyang boses upang marinig ng iba. Namula ang pisngi ni Dory dahil sa pagkapahiya at galit. Bitch, huwag kang mayabang dahil kasalanan mo ang lahat ng nangyari sa akin. Galit na duro ni Dory sa babae. Gaga, shabu pamnor at hindi mo na alam kung sino ang may malay at tama. Inis niyang angil sa babae. Natawa ang mga naroong nakarinig sa sinabi ni Jezabel. Halos magkulay kamatis na ang mukha ni Dory dahil sa pagkapahiya. Bakit? Sino ba nag-utos sa iyo na gawan ako ng masama kaya ka nakulong? Siya ang dapat ang sisihin mo at hindi ako. Nang uyam na dugtong pa ni Jezabel. And speaking of the devil, biglang dumating si Emily. Jezabel, ano ang ginagawa mo dito? Mukhang gulat na tanong ni Emily pagkakita sa dalaga. Nagsasyabu ka rin ba at hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng isang tulad ko sa lugar na ito? Sarkastikong tugon ni Jezabel sa babae. Mariing naglapat ang mga labi ni Emily at pilit nang umiti. Kailangan niyang magpakahinahon lalo na at nakatingin na sa kanya lahat ng naroon. Jezabel, alam kong galit ka sa akin dahil napalayas ka sa bahay, kaya naiintindihan kita sa mga sinasabi mo ngayon. Umawang ang bibig ng mga naroon at nalipat ang tingin kay Jezabel.
Hindi napigilan ni Jezabel ang pag-ikot ng mga mata nang marinig ang sinabi ni Emily. Nag-feeling victim na naman ito at binili naman ng mga naroon ang drama ng babae. Paano hindi mapalayas ang sama kasi ng ugli? Mahilig pang gumawa ng gulo at isa ako sa napahamak. Nangungutyang segunda ni Dory sa sinabi ng kaibigan. Sa halip na mainis ay gumiti si Jezabel sa dalawa. Sino ang nagpalayas sa akin? Sa pagkatanda ko kasi ay ako ang kusang umalis dahil hindi ko kayang makasama sa iisang bubong ang nabubulok na basurang plastik. Diniinan pa niya ang huling sinabi. You! Galit na dinuro ni Dory ang babae. Ang kapal ng mukha mo. Si Emily ang fiancé kaya siya lang ang talaga ang may karapatan manatili sa bahay ni Tyrone. Oh really? Sino ba ang nagpakulong sa iyo? Di ba si Tyrone? Kung totoo ang sinasabi mo ay bakit ka pinakulong gayong best friend ka ng basurang iyan? Turo ni Jezabel kay Emily. Nanlaki ang mga mata ni Emily dahil sa galit at tinawag siyang basura. Ang mga nakakarinig ay halatang nagpipigil ng tawa. Dapat kang magpasalamat sa akin, kaya ka nakalaya ng agad, kaya huwag kang ingrata sa harapan ko. Inirapan pa niya ang babae na halatang napahiya sa sinabi niya. Huwag kang makinig sa kanya at hindi totoong siya ang nakiusap kay Tyrone na palayain ka na, ani ni Emily sa kaibigan. So, nakulong nga talaga siya. Naibulalas ng isang babaeng kanina pa nakikinig sa away ng tatlo. Inis na naikuyom Dory ang mga karmay at nag-isip ng ibang paraan upang nalayo sa kanya ang topic. Nang makita si Jason na palapit sa gawin nila ay napangisi siya. Siya ba ang dahilan kaya gusto mong magsolo na? Napangisi si Emily nang makita ang lalaking tinutukoy ng kaibiga. Jezabel, alam ba ni Tyrone na nakipagmabutihan ka na naman sa lalaking ito? Mukhang gulat na tanong ni Emily. Naman, alam mo namang lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Ganoon ako kamahal ni Tyrone. Nang aasar niyang tugon dito. Bitch, hindi ka lang malandi, mang-aagaw pa. Pamamahiya ni Dory kay Jezabel. Magdahana-dahan ka sa pananalita mo, miss. Baka gusto mong bumalik sa kulungan? Mahinahon na kausap ni Jason kay Dory. Dory, tayo nang lumipat sa ibang coffee shop at hindi masarap dito sa kamasama ang ugali ng staff. Dinamay niyo pa ang pati quality ng kapar dito mas bitter pa nga ugali ninyo kaysa barakong kape. Buska ni Jezabel sa dalawa. Kayo, hindi pa ba aalis dito? Tanong ni Dory sa mga naroon. Huwag na kayong umasa na mapansin ang hinahangaan ninyong taga-serve dito dahil kalandian na ng babaeng iyan. Turo pa ni Dory kay Jezabel. Pumalatak si Jason nang magpalitan ng tingin ang lahat ng naroon. Isa kasi siya sa riison kung bakit pabalik-balik ng tambay ang kababaihan roon. Ang bitter ay sumama na sa kanila at magpauto. Hamon ni Jezabel sa mga naroon ngunit walang natinag na ikinainis nila Dory. At dahil lahat kayo ay sweets, ako na magbabayad ng lahat ng orders ninyo plus enjoy sa kapugian ng kaibigan ko. Ipinakita pa niya ang card na gagamitin sa pagbayad. Naghiyawan ang lahat ng naroon at palakpakan. Natuwa dahil nakalibre ba, nalaman pang kaibigan lang nito si Jason. Galit at nagmamadaling lumabas na sina Emily at Dory sa naturang gusali. Ang plano na ipahiya at galitin si Jezabel at hindi nangyari at sila ang napahiya lamang. Huwag kang mag-alala at nakuhanan ko ng larawan na magkasama ang dalawa. Kapag nakita ito ni Tyrone ay tiyak na ikot niya muli ang savings card ni Jezabel. Ipinakita ni Dory ang larawan sa kaibigan. Napangiti si Emily sa naisip ng kaibigan. Mayabang ngayon si Jezabel dahil sa bigay ni Tyrone. Mayroon ding binigay sa kanya si Tyrone pero iyon ay limitado. Alam niyang ang hawak ni Jezabel ay walang limit. Naiiling na iniwan na ni Jason ang kaibigan at hinarap pa ang trabaho. Ang may-ari ay pumalatak na kahit nagkaroon ng gulo dahil sa kanya at kaibigan. Hindi siya nito sinisisi lalo na at nagawa naman ang paraan ng kaibigan niya upang manatili ang kanilang customers. Katatapos niya lang mag-serve nang may nag-message sa kanya. Pumalatak siya at nalamang kasama niya ngayon di Jezabel at ginawa pa siyang yayo ng dalaga. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Umuwi ka na rin at kailangan mong magpahinga. Tanggi ni si Jezabel sa kaibigan habang palabas na sila sa coffee shop. Kargo kita ngayon kaya kailangan kitang ihatid. Jeet ni Jason. Napalabi si Jezabel at hinayaan na ang kaibigan. Hindi na lang siya sa sunod tatambay sa tranaho nito upang hindi makaabala.
Kawawa rin kasi ang kaibigan at napalayo ang daan dahil sa kanya. Lalakarin lang ang dorm kasi malapit sa university ang naturang coffee shop. Ang tinitirhan naman ng kaibigan sa kabilang building, dorm naman para sa boys. Hanggang labas lang ng gate siya maaring ihatid at bawal ang lalaki sa loob ng building pagkapasok sa loob at masaya siyang nag-half bath lang at nahiga. Ang roon mateag na una pa sa kanya at natutulog na. Kahit papaano ay nalibang siya sa araw na ito at pansamantalang nakalimutan si Tyrone. Matutulog na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ganoon na lang ang tuwa niya at si Tyrone ang tumatagawag. Ang akala niya ay kinalimutan na siya ng binata. "How are you?" tanong agad ni Tyrone pagkasagot ng dalaga. Nakangiting kumaway Jezabel sa harap ng kamera ng ang binata. "I miss you." Hindi niya napigilang isatinig ang saloobin. Sandaling natigilan si Tyrone at mukhang may pumipigil sa pagsasalita nito. "What's wrong?" Nag-aalala niyang tanong sa binata. "Lolo is here beside me." Nakagat ni Jezabel ang ibabang labi at naunawaan kung bakit mukhang hirap magsalita ang binata. Nahihiyang umiti siya at jumaway sa kamera nang makita na ang matanda. "Hi, Lolo. Mabuti at naalala mo pang ako ang lolo mo." Masungit na tura ng matanda. Nahihiyang umiti muli siya sa binata. Kahit may edad na ito ay bakas pa rin sa anyo nito ang kaarugantihan. "Sorry, Lolo. I miss you too." Umirap ang matanda sa dalaga pero ngumiti rin. "I miss you too, little brat." "Lolo, dalaga na po ako." Nakasimangot niyang tugon sa matanda, ngunit tinawanan lang siya. "Totoo bang hinayaan ka ng gagong apo ko na mamuhay mag-isa ngayon?" Seryosong tanong ng matanda. Napatingin si Jezabel sa binata na nasa likod ng matanda. Nang marahan itong tumango ay saka lang siya sumagot sa lolo nito. "Yes po, Lolo. Huwag po kayong magalit kay Tyler dahil ako ang may gusto." Napabuntong hininga si Jonard. Kahit ang pagtawag ng dalaga sa apo niya ay nagbago na rin. Mukhang hindi nga nagsisinungaling ang apo at hindi niya masisi ang dalaga. "Lolo, pagaling na po kayo at umuwi." Paglalambing niya sa matanda at hindi pinansin ang biglaang pananahimik nito, malungkot na ngumiti si Jonard. Gustuhin man niya pero parang hindi na niya kayang ibalik ang dating lakas. Bukas na ang operasyon niya at ayaw niyang magpaalam sa dalaga. Takot ito sa ganoong senaryo, ang mawalan ng mahal sa buhay. "Lolo, I will pray po para sa operasyon ninyo. Please be strong at hintayin ko ang inyong pagbabalik. Love you, Lolo." Nag-sign heart ang kanyang mga daliri habang nakangiti sa matanda. "I love you too, Apo. Kapag inaapi ka ng apo ko ay sabihin mo lang at bugbugin ko siya ngayon." Napakamot si Jezabel sa kilay at sinilip ang binata na nasa likod pa rin ng matanda. Wala sa kanya ang atensyon nito at maihawak na isa pang cellphone. Hinampas ni Jonard sa binti ang apo nang mapansin na dito nakatingin ang dalaga. Pinandilatan niya ito ng mga mata nang pukulin siya ng nagtatanong tingin. Tumingin si Tyrone sa kamera nang makuha ang ibig sabihin ng abuelo. "Kausap ko ang assistant ko at kinakumusta ang kumpanya." Paliwanag niya sa dalaga kahit hindi naman ito nagtatanong. Mukhang kinikilig na tumango si Jezabel. Ang akala panarman niya ay si Emily na ang kausap ng binata. "Apo, magpapahinga na ako. Kayo na muna ang bagala mag-usap ng Kuya Tyrone mo." Paalam ni Jonard sa dalaga. Nakangiting tumango si Jezabel sa matanda. Nakita niyang tinulak na ng nurse ang wheelchair na kinaupuan ng matanda. "Bakit ganyan ang suot mo?" Nagulat at napatingin siya sa suot niya nang marinig ang tanong ni Tyrone. Nakapajama lang naman siya, iyon nga lang at sando style at short ang kapareha. "Babae naman ang kasama ko rito sa kamainit." Napabuntong hininga si Tyrone. Wala nga palang aircon ang dorm at tanging fan ang gamit doon. "Kumain ka na?" Nakangiting tumango siya at hindi na nagsinungaling. "Nilibre ako ni Jason." "Bakit hindi mo ginagamit ang credit card na iniwan ko sa iyo?" Nakagat niya ang labi at mukhang hindi nagustuhan ng binata na si Jason ang kasama niya. Pero ang sabi naman nito ay okay na niyang maging kaibigan si Jason. "Ginamit ko naman kanina pero sa ibang tao." "Alright, sleep early." Napasimangot siya at naging abala na naman ito sa isa nitong cellphone. Ang tumunog iyon ay agad na sinagot. "Hello, Eve Crimso."
Nakahinga siya nang maluwag nang marinig na lalaki ang kausap ng binata. Hindi na niya ito inistorbo at nahiga na. Tulad sa nakaraan ay ipinatong niya lang ang cellphone sa bedside table at nakaharap sa kanya ang kamera. Kinabukasan, nagising siya na ang binata naman ang tulog. Alam niyang ahead ng 8 hours ang oras niya sa binata. 7 na kaya 11 naman ng gabi sa kinaroonan ng binata. Ilang sandali pa na may kumatok at babae na ang nagdala ng kanyang almusal. Totoo nga ang sinabi ng binata na daily siyang hatiran ng pagkain kapag nasa dorm na siya. Nalalaman ng restaurant kapag nasa dorm siya at sinasabi ng guard sa ibaba. Ang bait naman ng future mo at takot na magutom ka. Hanga ang ka-roommate ni Jezabel. Saluhan mo na ako at marami ito. Alok niya kay Patty. Hindi na tumanggi si Patty at makatipid na rin. Marami nga ang pagkain at mukhang sinadya na for two talaga ang pagkain. Anong year ka na pala? Tanong niya sa babae habang kumakain sila. 2nd year college pa lang ako. I see, ilang buwan lang pala tayo magsasama dito. Sanay na ako na hindi tumatagal ang kasama ko dito. Pabirong sagot ni Patty. Napangiti si Jezabel aghanga sa babae. Sanay na itong mamuhay mag-isa at hindi nalulungkot kapag may umaalis. Naisip niya ang sarili na dapat ay ganoon din siya. Nauna pa ang babae na umalis pagkakain nila. Lagi itong nagmamadali na parang may hinahabol na oras. Swerte pa rin siya at kahit wala ng pamilya ay kinupkop ni Tyrone at binigyan ng magandang buhay. Habang nasa classroom, hindi makafocus si Jezabel. Inaalala ang operasyon mamaya ng lolo ni Tyrone. Gusto pa niyang makasama ang matanda at mabigyan ito ng apo sa tuhod. Sa halip na makinig sa klase ay nagdadasal siya sa kaligtasan ng matanda at maging successful ang operasyon. Si Emily naman ay ipinagdadasal na mawala na ang lolo ni Tyrone. Ito kasi ang dahilan kung bakit naging obligasyon ni Tyrone si Jezabel. Hindi siya gusto ng matanda para kay Tyrone kahit tinanggap siyang parte ng pamilya nito. Kaya same lang sila, hindi niya rin ito gusto na maging lolo. Nagsindi pa siya ng itim ng kandila sa silid niya upang ipagdasal na hindi maging successful ang operasyon. Nakahinga ng maluwag si Tyrone nang ibalita ng doktor na successful ang operasyon. Halos yakapin niya ito habang nagpapasalamat. Pero hindi pa siya maaring travel ng ilang buwan. I understand po, Doth. Thank you so much. Pasalamat niyang muli sa Pilipinong doktor. Sobrang saya ni Jezabel nang ibalita ni Tyrone na successful ang operasyon sa lolo nito. Pagkalabas ng klase ay dumiritso na siya ng uwi sa dorm niya. Kailangan niya rin kasing maghanda para sa intern niya bukas. Kanina niya lang nalaman na sa kumpanya ni Tyrone siya, papasok mukhang mapadalas na naman ang pagkikita nila ni Emily. Ang alam kasi niya ay supervisor ito sa isang department. Hiling niya lang na sana ay hindi siya mapunta under her supervision. Hinatayin ko lang na lumakas si Lolo then uwi na ako, nakangiting bumalik ang atensyon niya sa kausap mula sa cellphone. Okay lang ba kay Lolo na maiwan mo dyan? Yes, siya pa nga ang nagtutulak sa akin na umuwi at inaalala ka. Naluluha na niyakap niya ang unan. Ito ang may sakit pero siya ang inaalala. Wala pa ang roommate mo, tanong ni Tyrone. Umiling si Jezabel. Baka nasa trabaho. Biglang napatayo si Jezabel nang may maalala. Aalis pala ako at sa labas mag-dinner kasama si Ate Minche. Akala ko ba lunch? Hindi gusto ni Tyrone na gabi makakasama ng dalaga ang bago nitong kaibigan. Sorry, naka kasi ako sa kanya. Napabuntong hininga si Tyrone. May magagawa pa ba siya lalo na at nasa malayo siya? Patingin ng isusuot mo. Napasimangot si Jezabel, hindi niya alam kung kailan pa naging conservative ang binata. Napalayo lang siya dito ay naging conscious na sa sinusuot niya. Samantalang noon ay halos maghubad na siya sa harapan nito para lang mapansin ay deadma siya. Ipinakita niya ang isusuot na dress at agad itong umiling. Magsuot ka ng pantalon lang at blouse, what? Pero may binili akong ganyang damit, hindi mo ba dinala? Mukhang iritabling tura ni Tyrone. Umusli ang labi niya at hinanap ang damit na gusto nitong isuot. Paglingon niya dito ay may kausap na sa isang cellphone. Salubong pa ang makilay habang nakipag-usap. Dahil sa inis, dinala niya ang cellphone hanggang banyo. Ipinatong niya iyon sa may safe na lugar pero nakaharap sa showroom. Ang tabing pa naman sa paliguan ay parang kurtina lang na plastic.
Shit, Jezebel, what are you doing? Mukhang naiskandalong tawag ni Tyrone sa dalaga. Maliligo. Ngumiti siya sa binata at sa harap ng kamera ay naghubad ng t-shirt. Napamura si Tyrone at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kamera ng cellphone. Off the camera. Utos niya rito habang sa iba nakatingin. Napangisi si Jezebel at mukhang hindi nakapag-isip ng tama ang binata dahil sa kanya. Pwede naman nitong i-end ang call kung ayaw talaga siyang makitang naghubad. Pero syempre iniwan niya ang panloob. Gusto niya lang kasing parusahan ang binata at mukhang it's walk naman. Napatingin si Tyrone sa cellphone ang hindi na narinig ang dalaga. Ngunit sa halip na pagalitan ito sa nakita at napalunok siya ng sariling laway. Nakatalikod na ang dalaga pero kitang-kita niya ang magandang hubog ng katawan nito. Nang lumingon ito ay mabilis siyang tumingin sa hawak na cellphone at nagkunwaring may binabasa. Sweetie, wanna join? Pasigaw na anyaya ni Jezebel sa binata at binuksan na ang dutsa. Hindi sumagot si Tyrone at napalhawak sa kwelyo ng suot na t-shirt. Parang biglang nasasakal siya dahil sa init gayong maluwag naman iyon. Ilang beses siyang napalunok ang sariling laway at mariing ipinikit ang mga mata. Hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng kakaibang imihinasyon sa nakitang katawan ng dalaga. Minadali na ni Jezebel ang paliligo at baka malate siya. Hindi na rin siya nag-abalang extra careful sa sarili at naisip na pinatay na ni Tyrone ang tawag dahil natahimik na ito sa kanilang linya. Basta na lang niya ipinulupot ang puting tuwel sa katawan. After mag-brush teeth ay saka lang siya tumingin sa cellphone niya upang tingnan sana ang oras. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makitang on video call pa rin iyon. Mabilis niyang tiningnan ang sarili. Mabuti na lang at natatakpan ng tawel ang dibdib niya. Hindi niya makita ang binata kaya sumilik siya sa cam. Napangisi siya nang maaninag na ang figura ni Tyrone. Nasa sahig pala ito at na-push up. Mukhang nagpapawis habang siya ay naliligo. Kuya! Pabiro niyang tawag dito. Napatingin si Tyrone sa cellphone nang marinig ang magandang tinig ng dalaga. Pero agad ding umiwas ng tingin doon nang makita ang hitsura ng dalaga. Bahagya na niyang mailabas ang init sa katawan kanina pero mukhang babalik dahil sa nakikitang ayos ng dalaga. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya sa binata habang naglalakad palabas ng banyo. Darn, bakit lumabas ka ng banyo na ganyan lang ang suot mo? Pagalit na sita niya sa dalaga. Kung nasa palapit lang siya ay nabalot na niya ng kumot ito. Wala namang ibang tao dito sa silid kaya walang makakita kundi ikaw lang. Humulma ang pilyang ngiti sa labi niya. Shit, Jezebel, stop it, you know that I can't do anything. Nahihirapang saway niya sa dalaga nang tumayo ito sa harap ng kamera. Nanadya pa at sa ibaba inilagay ang cellphone, kaya kitang-kita niya ang makinis nito mga binti. Napalunok siya ng sariling laway dahil isang maling galaw lang ng dalaga ay masisilipan na niya ito. Wala akong ginagawa, kuya. Inosente niyang tugon sa binata. Jezebel, you will pay this when I come home. Tila hirap na ani Tyrone at nagmamadali ng pumasok sa banyo. Nagkibit balikat si Jezebel habang nakangiti saka nagbihis na. Kung ano man ang iparusa sa kanya ng binata ay alam niyang hindi siya sasaktan physical. Pero curious siya kung ano ang ginagawa ng binata sa banyo, kaya tiwanag niya to kahit hindi siya sure kung marinig siya. Kuya! Kuya! Sumigaw na siya ngunit hindi pa rin nagpapakita sa kamera ang binata. Inis na nagbihis na siya sa harapan ng kamera. Pagkasuot ng panty at bra ay walang pagdadalawang isip na inalis na ang tawel na nakabalabal sa katawan. Ikaw talaga ang papatay sa akin na babae ka. Mariing na ipikit ni Tyrone ang mga mata nang bumungad sa paningin niya ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Bumalik siya upang sabihan sana ang dalaga na huwag off ang video call, ngunit ito naman ang naabutan niya. Napasimangot si Jezebel ng paglingon sa cellphone ay naka-off na ang tawag. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagbihis at kailangan na niyang makaalis. Ayaw niyang malate sa dinner date nila ng bago niyang kaibigan. Arsh, this is torture. Mukhang nasasaktang daing ni Tyrone habang nakatapat sa dutsa. Hindi na siya nag-abalang hubarin ang kasuutan at kailangan niyang magpalamig. Ang akala niya ay nakaligtas na siya sa ganitong pakiramdam kapag magkalayo sila ng dalaga. Ngunit mukhang dumoble ang nangyayari at lalo lamang siyang nahihirapang kontrolin ang sarili. Paglabas ni Jezebel ng dorm ay nagulat siya nang makita si Jason at mukhang hinihintay siya.
Ano ang ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Hinihintay ka. Pahintamad na tugon ni Jason sa kaibigan habang tumitingin sa paligid. Ha? Bakit? Hindi naman kita tinawagan at alam kong may trabaho ka ngayon? Nagtataka niyang. Tanong sa binata. Sinilip pa niya ang mukha nito at mukhang tinatamad namang umalis. Kite, saan ka ba pupunta ngayon? Tumingin si Jason sa suot niyang relo. May dinner date ako ngayon sa isang restaurant. How about you? Saan ang lakad mo? Nagtataka pa rin niyang tanong sa kaibigan. Nag-off ako today at walang magawa kaya pinuntahan na kita. Pagsisinungaling ni Jason sa dalaga. Wrong timing ka naman. Bakit hindi ka muna nagtanong na gunag-off kung available ba ako? Paninisi niya sa kaibigan. Walang problema kung gusto siyang makasama sa paggala, pero mailakad kasi siya ngayon na importante. Ako pa ang kay kasalanan. Malay ko na may lakad ka today. Pagsusungit niya sa dalaga. Nagtataka na pinagmasdan ni Jezabel ang kaibigan. Obvious na napilitan lang itong puntahan siya ngayon. May problema ka ba? Tuesday, isama mo na lang ako kung saan ka pupunta at sayang ang absent ko sa tranaho. Arrogating tugon niya sa kaibigan at nagpatiuna na ng lakad patungo sa sakayan ng bus. Hoy, teka, hindi pa ako pumapayag. Habol niya kay Jason at ang bilis nitong maglakad. Bakit? Sino ba ang katagpo mo ngayon at ayaw mo akong kasama? Mas masaya ba siyang kasama kaysa sa akin? Himig nagtagampong tanong ni Jason pagkalingon sa dalaga. Nakonsensya naman si Jezabel, ngayon lang nanhingi ng time sa kanya ang kaibigan pero iiwan pa niya. Mumiti siya at kumapit sa braso nito. Sorry, sige na sumama ka na sa akin para makilala mo rin ang bago kong kaibigan. Umangat ang isang sulok ng labi ni Jason at nagpahila na sa dalaga. Ito na ngayon ang nagmamadaling makarating sa bus stop. Biglang nagkaroon siya ngayon ng ekstra na trabaho. Hindi niya akalaing hahantong sila sa ganito na magkasundo sa isang bagay. Nakangiting nilingon ni Jezabel ang kaibigan pagkaupo nila sa loob ng bus. Tama lang kasi na may parating na sasakyan nang makarating sila sa station. Bakit? Napakurap si Jason nang marinig ang tanong ng kaibigan. Hindi niya namalayang nakatitig na pala rito. Pumalatak siya, ang dami nitong pinagdaanan para lang maipaglaban ang gusto. At siya ay nadamay pa, sarap batukan ng lalaking mahal nito at hanggang ngayon ay damay pa rin siya. Huwag kang mag-alala, mabait yung nakilala ko sa hospital. Pinakain niya ako at tinulungan noong hindi pa kami okay ni Tyrone. Pagbibida niya sa kaibigan. At ngayon ay okay na kayo. Nakataas ang mga kilay na tanong ni Jason. Namula ang pisngi ni Jezabel at itinaas ang kanang kamay saka pinagdikit ang hintuturo at hinlalaking daliri. Medyo. Nahihiyan niya at pilit nang umiti. Ouch! Sapo niya ang noo kung saan tumama ang pitik ng daliri ni Jason. Ang rupok mo. Matapos mong lumuha ng dugo at mapahamak ay okay na kayo. Pinandilatan niya ng mga mata ang kaibigan. Grabe ka sa lumuga ng dugo. Nakalabi niyang turan habang hinahaplos ang noo kahit hindi naman masakit ang ginawa ng kaibigan. Seryoso, paano kayo nagkaayos? Curious na ani Jason. Hindi ko rin alam kung paanon pero nagsimula noong ma-hospital ako dahil nakainom ng druga. Pagkukwento ni Jezabel. Fucking shit, he took advantage. Ginalaw kanya at mabilis na tinakpan ni Jezabel ang bibig ng kaibigan at napalakas ang boses nito. Pagtingin niya sa paligid ng sasakyan ay nakatingin na sa kanila ang ibang pasahero. Ang ingay mo. Sorry, pabulong ani Jason. At excuse me ha, virgin pa po ako. Inirapan niya ang binatang kaibigan. Parang normal na sa kanilang magkaibigan ang mag-usap ng ganoon. Maniwala. Nang aasar na tugon ni Jason. Natatawang umiwas siya ng babatukan ng dalaga. Gago ka, hindi ako ganoon karupok. Pagtatanggol niya sa sarili. Natawa si Jason sa kaibigan at halatang labas sa ilong ang mga sinasabi nito. Pero seryoso, ano ang nangyari at parang ang lalaking iyon naman ngayon ang naghahabol sa iyo? Nagkibit balikat si Jezabel, sa tingin mo, mahal na rin niya ako. Ako ba ang may hawak sa puso niya? Pamimilusupo ni Jason sa dalaga. Said, hindi ka talaga matinong kausap. Humalukip-kip si Jezabel sa kinaupuan.
Napangiti si Jason habang pinagmamasdan ang kaibigan. Masaya siya dahil totoong masaya na ito ngayon. Sana lang ay tuloy-tuloy na at hindi na muling masaktan pa ang puso nitong maagang nagmahal at dumanas ng pighati. Jason, tawag niya sa kaibigan habang nakatingin sa labas ng bintana. Esalan. Nilingon niya ang kaibigan at mukhang tinatamad na magsalita. Paano masabing seryoso sa babae ang isang lalaki? Kapag may respeto sa perlas ng silangan mo at naging protective, humulma ang magandang ngiti sa labi ni Jezabel. So, mahal ako ni Tyrone? Kiyese, huwag umnasa at masakit kapag nasaktan. Inis na inirapan ni Jezabel ang kaibigan at labo nitong kausap. Pero tingin ko naman ay level up na ang relasyon sa pagitan ninyong dalawa. Lalong napasimangot si Jezabel at sa halip na matuwa ay nainis lamang siya. Ayaw kong mag-assume. Good, mabuti naman at natuto ka na. Nang aasar ang ngiting nakapaskil sa labi ni Jason. Inis na kinurot niya sa braso ang kaibigan. Ngunit sa halip na masaktan ay lalo lang siyang pinagtawanan. Natigil lamang ang pang-aasar nito sa kanya nang tumigil na ang bus at kailangan nila bumaba. Mommy, we're here, gulat na napatingin si Jason sa batang kumakaway sa kanila. Tumingin siya sa kaibigan at lalo siyang nagulat dahil kumakaway din ito habang nakangiti. Kailan ka pa nagkaanak? Natawa si Jezabel sa naging reaksyon ng kaibigan. Hindi niya pala naikwento dito ang tungkol sa pamangkin ni Minche. Mommy, who is he? Tanong ni Trix nang makalapit si Jezabel dito. He's my good friend. Jason, meet my little friend, Trix and 8 Minch, pakilala ni Jezabel sa kaibigan. Napatingin si Jason sa ginang na nakatitig na rin sa kanya. Matipid siyang umiti at bumati. Hello po, good evening. Ngumiti si Minche at hindi magawang ihiwalay ang tingin sa binata. Tita, let's go na po, I'm hungry. Mukhang natauhan na humiwalay ang tingin ni Minche sa binata sa kanilapitan si Jezabel. Nakipagbeso siya rito bago bumati sa kaibigan nitong kasama. Let's go, nakaredy na ang table para sa atin at naghihintay doon si Timothy. Inakbayan ni Jason ang kaibigan habang naglalakad sila. Iyon kasi ang trabaho niya ngayon upang walang ibang mangiming lumapit kay Jezabel. Pinabayaan na ni Jezabel ang kamay ng kaibigan na nasa balikat niya. Sanay na siya dito at minsan parang boyfriend niya kung amukto. Kaya nga napagselosan ito ng lalaking may gusto sa kanya at siya naman ay ng babaeng nagkakagusto naman dito. Kaya naman pala trigger ang pagiging possessive ng sang-iyon at bigatin ang kalaban. Ano ang sabi mo? Tanong ni Jezabel sa kaibigan nang maulinigan ang bulong nito pero hindi malinaw. Nothing, ani Jason at lumapit sa lalaking naabutan nila sa table. Hello, sir, his name is Jason and nice to meet you. Siya na ang kusang nagpakilala sa sarili saka ipinatong ang kaliwang kamay sa bandang baywang ng kaibigan. Tinanggap ni Timothy ang pakipagkamay ng binata sa kanya. Nice to meet you too. Just call me, Timothy. Mumiti si Jason at hindi na-intimidate sa aura ng lalaki. Hindi katulad sa taong nagbigay trabaho sa kanya ngayon. Kulang na lang ay ipasilid sa bulsa niya si Jezabel dahil sa mga bili nito. Sarap supalpalin at sabihing hindi sila friend para humingi ng pabor. Gusto niyang makaganti dito sa kaya sa halip na ibalita dito ang ikapanatag ay ginalit niya. Napangisi siya matapos isend ang nakaw na picture ng kaibigan. Halos umusok ang ilong ni Tyrone pagkakita sa larawan ni Jezabel kasama si Timothy. Galit na nagreply siya at pinagalitan si Jason. Pinasama kita dyan upang huwag hayaang mapalapit yan ng husto sa kaibigan mo, bakit magkatabi siya ngayon?